Magandang araw po uli sa inyong lahat. This is Attorney Mike and we are back on the road. Lunes na naman kasi. But, you know, there are a lot of things that are happening sa sistemang politikal natin sa kasalukuyan. And a lot of people are surprised itong sa naging revelation ni Congressman Toby Chanco na para bang as if nagkakaroon na ng laglagan sa administrasyon sa kasalukuyan. Well, what is important to note here ay hindi yung mga sinasabi, kung hindi yung mga hindi nasasabi. Si Toby Chanco po ay the campaign manager of the Alyansa. Sa partido po ito ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos. Pero bakit parang kinakalaban niya na ngayon ang nakaupong Speaker of the House? Well, there are two things that are possible here. One possible thing is that si Toby Chanco is preparing for an exit route, palabas ng alyansa, and is making himself important dito sa oposisyon para meron siyang pantawid papunta dito kina Sara Duterte by making himself important because he has insider information. Very usual po ito sa sistemang politikal natin, na kapag naghahanda ng tumalon ang mga kapartido mo ay nagagawa sila ng sarili nilang daan or kaya ay away patungo po dito sa kabilang partido. As I told you before, itong midterm election is very critical po lagi sa nakaupong Pangulo kasi sa panahon po na ito dapat ikaw ay nagiging mas malakas at nako-consolidate mo yung iyong kapangyarihan. Because if you fail to do this, at imbis na lumakas, ikaw ay humina, ay you will be in trouble. Nung mga last few presidents from the time ni Gloria Macapagal-Arroyo, kay Pinoy, kay Digong, yung midterm elections ay naging consolidation of their power at lalo silang lumakas bago sila nagsihina before the end of their term. Except nga lang po kay Digong, kagaya na sinabi ko nakaraan, si Digong lang yung presidente na nakita ko that up to the last year ay hindi siya naging mahina at sinusunod pa rin siya ng kanyang mga kapartido. Well, in the case of Bongbong Marcos, dito sa midterm election, ay imbis na lumakas, siya po ay humina, at wala ngang nanalo na kandidato ang kanyang sariling partido dito sa alyansa. Now, this way na ginagawa ni Toby Chanco could be a preparation leading towards the jump, palipat doon sa partido nila Sara, leading into the 2028 elections. A second thing that is possible is that si Martin Romualdez, yung kanyang position bilang Speaker of the House, may be in trouble. I think si Toby Chanco has thrown his hat into the ring insofar as yung selection of the new House Speaker is concerned. Silang dalawa ay magkasama, pero apparently parang nagkakaroon na ng break doon sa hanay ng alyansa sa kasalukuyan, lalo na sa House. At pinag-uusapan dito at malapit ng pag-usapan pagdating ng July is the next Speaker of the House. I think what is happening today, it is most likely na si Toby Chanco is now positioning himself to be the new Speaker of the House. At makikita na natin dito yung the internal rift that is happening dito sa partido ng presidente. Itong kaganapang kagaya nito is nothing new. Hindi po bago ito. Very typical po ito sa mga partido na malapit na sa dulo ng kanilang termino. Ang nangyari nga lang dito sa kasalukuyang Pangulo, masyadong maagang nangyayari that the party is breaking apart. Marami po ito mga significance, itong development na ito, lalo na po sa impeachment ni VP Sara. At sa susunod nating video, tatalakayin po natin sa inyo yung mga possible scenarios na magaganap tungkol dito po sa impeachment upon the resumption ng Kongreso, ng Senado,
sa June 2. At dito pag-aaralan natin kung ano yung mga posibleng mangyari at ano ang epekto ng revelasyon na ito ni Toby Chanco sa pagpapatuloy ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Kaya tayo pong lahat patuloy na magmasid, magmatsyag, sapagkat mahirap makialam ang walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.